offense na. Binabalaan ko yung mga teachers at saka mga principals na kung po pwede, they should not be making, asking any contribution from the students. Because the students and the parents know already the rights. Kung may reklamo, tumawag o di kayo mag-text sa DepEd Command Center Hotline 636-1663 at 0919-456-0027. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Samantala, makakapanayam natin live mula sa Makati si incoming Vice President, Jejo Marbinay. Mayor Binay, good morning po. Magandang umaga sa iyo, Igan. Dati partial, unofficial. Ngayon, kumpleto na po ang pagbibilang at official na po kayo ang susunod na Vice Presidente ng bansa. Kamusta po inyong paghahanda? Okay lang, Igan. Awa ng Diyos, masabi. Tapos na rin yung canvassing, kaya nga sabi mo, official na. Official na. Na yung resulta ng nakaraang halalan. Bagamat merong ayaw tumanggap ng pangyayari, pero karapatan nila yun. Gusto nila magprotesta. So, pinag-iisipan nga po ng Gabon ni Senador Mar, no, na maghahain ng electoral protest. Mahangalap daw sila ng mga ebidensya at yung null votes ang kanilang pinagpipilitan. Anong reaksyon niyo po rito, Mayor? Pagdating na lang ng oras, lang natin kung ano yung sasabihin nila. No? Okay. Kasi mahaba na ang paliwanagan dyan. Nung ito pinag-usapan pa dyan sa canvassing. Ano? Okay. At ang punot dulo niyan, sinasabi nilang dun sa kanilang bailiwick, dapat yung lalbutay kanila, napakarami kong bailiwick. Lalo na dami yung lamang ko nun. Dahil sa kung magbibilangan tayo, yung bailiwick at bailiwick, napakarami kong bailiwick na. Okay. Paano niyo po pinaghahandaan yung proklamasyon mamaya? May napili na ba kayo doon sa dalawang barong na pinakita namin? Meron kasi kung naisip na maisuot na barong. Itong makakahabol na yung araw nito. Meron bago hindi ulit. Yung dalawang naipakita ng anak ko si Nancy. So may isa pa. May isa pa. Okay, nakunan din namin na kausap mo si Pangulong Joseph Estrada. So, anong naging palitan nyo ng kwentuhan? Unang-una na, kaya ako tumawag kay Pangulong Erap para magpasalamat sa kanya. Dahil sa hindi naman ako magiging pangalawang Pangulo kung hindi naman niya ako isinama dun sa kanyang grupo. No, pangalawa, sabi niya, sayang, wala ako dyan dahil sa proklamasyon na pala bukas. Sabi ko naman, sir, you've been always part ng grupo. Physically, you're not around. In spirit, kasama po namin kayo. Kayo pa rin ho ang aming leader sa tunay na oposisyon. Okay. Si incoming President Noynoy Aquino, nagkausap na ho ba kayo? Hindi, ganyan. Mamaya, dahil sa magkakakita kami dyan sa proklamasyon, magkakaroon kami ng pagkakataon na magkausap. Dahil sa nung huli kaming magkausap, Igan, maniwala ka bang yung pang-mahal na araw, ano? Dahil sa busy lahat sa kampanya, at pagkatapos ng halalan, busy rin naman na lahat para sa pag-ugnayan at pagpapasalamat sa mga kasama. Mga apo nyo ba yung katabi nyo yan sa video? Oo. Ilan na ba yan? 11 lahat yan, no? At yung panlabing-isa kong anak po, doon sa anak ni Congresswoman Abigail, panglabing-isa yun, pinanganak ng November 11. So 11-11 din yung katulad ng lolo niya. Yung mga apo mo ba nagpapayo din sa'yo? Hinihingan mo rin ba ng payo? Pagka sinasabi, Tata, your promise will go to buy some toys. Yun ang mga paalala lagi nun, kaya huwag kang magkakamaling mangangako. Dahil sa talagang hindi nakakalimutan ng mga bata. Hindi ka pala kayo nagpapatawag ng lolo, ha? Tatay. Miss ko kasi yun eh. Kung bakit ang mga anak tinawag sa akin, Daddy. Ngayon magkaroon ako ng apo, talagang pinatawag ko na Tatay. Tatay Jojo. Okay. Eto na, trabaho na tayo, Vice President. Anong una niyong gagawin sa unang araw na inyong panunungkulan? Tutuntunin ko yung aking pangarap na umasenso ang ating mga local governments dito sa Pilipinas. Kasi batay sa pag-aaral, walang progresibo o mga may asenso mga bansa nang hindi ma-asenso o progresibo ang local governments. Ito naman ang aking din namang karanasan. Itong aking pamumuno dito sa Makati, magandang modelo na kung ano ang nangyari sa amin sa Makati. Kung ang kabuuan ng bansa
makatulad ng Makati, Quezon City, at ng iba pang mga umasenso, mga local government units, sa bandang huli, aasenso ng ating bansa. So talagang paninindigan nyo yung kay Binay, asenso ang buhay. At ganito kami Gaganda sa ang Makati, buhay. Ganito kami sa Makati. sana magkaganito din sa buong bansa. Okay. Kung kayo pamimiliin, talaga hong sa DIL ninyo gusto manungkulan na Vice President. Totoo, Arnold, kasi ulitin ko, kailangan magtrabaho. Unang-una, mahal mo at gusto mo yung trabaho. Pangalawa, may karanasan at kakayahan ka sa trabaho. At pangatlo, mayroong tiwala yung nag-a-appoint sa iyo sa pwesto. Si Erap po ba, ano magiging papel sa inyong panunungkulan? From time to time ba, kukonsultahin nyo rin siya? Oo, hindi. Basta't madalas ko siyang pupuntahan dahil nagdaan din naman sa pagkapangalawang Pangulo. Una, pangalawa, kinikilala naman namin na leader na siya ng oposisyon. Opo. So, maya't-maya, katulad ng sabi mo, pupuntahan ko siya para ako mabigay niya ng na advice. May mensahe ho ba kayo sa inyong magiging katandem nga ho sa serbisyo kay Noynoy? Kami naman ni Noynoy, magkasama sa hirap at ginhawa. Ilang po yung aming pinagdaanan, napatay ang aming buhay. Ang pamilya naman niya at ang pamilya ko talagang maitutulong namin talagang malapit. At sa maraming pagkakataon, sa mga pagsusubok na ipakita namin yung aming samahan. Pag nagkaroon ho ba ng mga rally, Makati pa rin ho ba ang magiging venue, Mayor? Hindi magbabago sapagkat nandiyan naman si Junjun Binay na naniniwala na sang-ayon sa saligang batas natin, kasama yan sa mga karapatan ng bawat isa na magpaabot ng kanilang mga isinasaisip. Total malapit naman. Kunyari, saan ba kayo mag-opisina, Mayor? Sabi ko nga, yung opisina pala ng Vice President, nobody pala yung Vice President. Dahil sa walang permis na opisina, hindi katulad ng Presidente, Malacanang. O sa ibang mga bansa, yung Vice President, talagang nandun na talaga yung permihang opisina